bumalik po tayo sa ating Diyos na buhay.
Patuloy ng Panginoon kumulos sa mga ibang sa Ikaw maging control, Panginoon, ng aming mga buhay. Maluwalhati ka mga Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Panginoon, tatagpuin mo kami sa oras na ito. Kapangyarihan mo ay maranasan ng bawat isa sa lugar na ito. Makita tulungan mo kami, Panginoon, na may handa ang puso ng bawat isa. Marami mang kaganapan sa mundong ito. Marami mang mga udyok ng kaaway sa aming kapaligiran. Pero hayaan mo, Panginoon, na manatili kami nakatingin sa iyo. Manatili ang aming puso na nagtitiwala sa iyo. Sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang aming kailangan na magbibigay sa amin ng katagumpayan. At sa gabing ito, Panginoon, sa lahat ng tatayo sa kalagitnaan ito, ikaw ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. Samahan mo, Panginoon, sa bawat sasalitain, bibigkasin ng mga labi, kapangyarihang nagmumula sa iyo, ang siyang makakarating sa puso ng bawat isa. Ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng malawak na kaunawaan sa amin. Usap po bang sa mensahe na dadalit sa kalagitnaan ito. Malakaran namin, Panginoon, ang bawat salita. At ikaw lamang po, Panginoon, ang nais namin patuloy na may bigyan ng karangalan sa gabi nito. Lord, wala kami ibang tataas. Wala kami ibang pararangalan. Wala kaming ibang sasambahin at pupurihin kundi ikaw lang. Kaya hayaan mo nga po, Panginoon, itong gabing ito, magawa namin ang nararapat na papuri, nararapat na pagsamba, nararapat na pagsunod, nararapat na paglilingkod, ang maiatid namin sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari na dapat na maitaas sa kalagitnaan ito. Salamat po, Panginoon, purihin at takilahin ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy tayong mawag sa ating Panginoon. Tunay nga na may kagalakan sa presensya ng ating. At sa pagbasa ng ito sa mga Amen! Hallelujah! Yes, Jesus!
Salamat o Diyos sa kalakasan, sa kagalakan. Pasalamat, Panginoon. Ikaw lang ang mabuti, ikaw lang ang tapat. Wala kang katulad, Jesus. Sa habang buhay ay mananatili, hindi mababawi. Umay kukuling, mag-isa'y dilim ng gabi. Sa bigang matigas ang iyong pangako, lakas ay pag-asa ng aking puso. Di na mag-iwan pagkakataon, patunay ng katapangan mo. Sa lalahati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinalihim. Salamat, Panginoon, sa natutunan sa aming dalangin at sa kalakasan sa iyong nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus. Salamat.
sa'yo ang papuri at
Sa Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso Wala nang pinakamahalaga, Panginoon, sa aming buhay, kundi ang mamalangin kami, Panginoon, sa piling mo. Salamat, Panginoon, sa kabila na ang mundo at ang sanlibutan ay nagkakaroon po sila ng takot dahil talagang malapit ka nang dumating. Kaya kung ano na, Panginoon, ang mga nagaganap at mga nangyayari sa mundo ito, Panginoon, hayaan mong ihanda mo ang aming puso. Tulungan mo po kami, Panginoon, mga kapatid, sapagkat ito yung nais mo. Bago maganap ang lahat, kami, Panginoon, ay nakahanda, Panginoon, sa ano ba mangyayari. Salamat po, walang ibang Diyos, walang dapat papurihan, at higit sa lahat, ang salita mo ang mga pagpapalakas. Salamat po, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Praise God. Magandang gabi sa inyo lahat. Alam po ninyo, sa totoo lang, ang buong mundo po ay nagkakaroon po ng takot kasi talagang yung pong balita sa matinding mga pagyanig sa iba't ibang lugar, katulad sa Cebu, katulad dito sa mga nagdaang araw, talagang sa Baguio, talagang ito, kinakailangan po ihanda natin ang ating sarili. Naalala ko po ng Saturday ng umaga, nagkaroon din po ng paghahanda sa Malolos. At doon ko nga po nakita yung kung ano yung mga dapat gawin. Katulad po, nagkaroon po ng inihinto yung pasok dahil doon sa balita malakas na lindol, talagang
kinakailangan po na paghandaan ito. At sabi ko nga, kahit hindi ako mag-training, ang importante, maihanda ko yung aking puso sa pagdating ng Panginoon. Ang ating pong topic ngayon ay pinamagatan kong ikaw ay bumangon. Alam po ninyo, sa totoo lang, ang bawat simbahan po ngayon puno. Kanina po nag-speaker ako sa Malolos, grabe, ang dami pong tao. Kasi bakit? Talaga ko ngayon ay malapit na dumating ang Panginoon. Kaya pag hindi po natin ihahanda ang ating sarili, ay talagang napakahirap pong maiwan. Okay, sabi po dito sa intro, ang ating pong pamagat ay ikaw ay bumangon. Ang sabi po dito sa intro, hindi kaila sa atin ang nangyayari sa ating bansa o bayan na may mga lugar na nayayanig o nililindol o nakakaranas ng pagbaha, bagyo, corruption, at ngayon ay paglindol at pagpapakita ng sinkhole na ito'y parang kumunoy na pag ikaw ay nahulog dito, maaaring kainin ka ng lupa hanggang sa ikaw ay mamatay at mabulok sa ilalim. At ito ang sinabi ng propesiya na ito'y mangyayari dahil dumating na yung gusto ng Panginoon na maraming Kristiyano ang bumangon sa pagkatulog at muli babalik sa Panginoon para ihanda ang puso at ang buhay espiritual. Mga anak ng Diyos, hindi ko po kayo tinatakot kasi ito po yung sinabi ng propesiya na magkakaroon po ng lindol, magkakaroon ng bagyo. Naalala ko po July, bumaha, bumagyo, tapos corruption. Sumunod na itong balita ng Tabiguan, ang malakas na lindol. Mga anak ng Diyos, lahat ng bagay na ating iniingatan ay pwedeng mawala. Gaya ng bahay, kayamanan, at ano pang ating iniingatan. Sa bagay lang ang dapat natin gawin ang makasigurado na tayo maliligtas at makakabangon sa anumang ating pagkatulog sa ating pamumuhay Kristiyano. Tandaan po natin, nagaganap ang mga propesiya upang tayo gisingin sa pagkatulog. Si Jesus nung manalangin, ginising niya ang mga alagad, pero madami ang hindi nagising. Church, huwag tayong malibang sa mundong ito. Kung tayo natutulog, gumising at bumangon tayo. Panahon ngayon ng pagbangon at pagbabalik sa Panginoon. Sa isang lugar, habang sila po'y nagpupuri, nakita po ito sa Facebook, o nagwo-worship sa Panginoon, inabutan po sila ng lindol. Alam niyo, ito yung pinakamaganda sa lahat. At hindi sila natinag, patuloy sila nag-worship sa Lord. Amen. Kaya kapatid, ulitin ko, mas mainam po yung abutan tayo ng lindol na tayo nag-worship sa Lord kaysa wala tayong ginagawa. Church, gising tayo. Balik tayo sa Panginoon. Hindi panahon ng pagtulog ngayon. Ay panahon ng paghahanda at panahon para bumalik sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Central idea, yayanigin ng Panginoon ang bansa o bayan para ikaw ay gumising sa iyong pagkatulog. Transition, bango na at paghandaan ang pagtapik ng Panginoon. Alam po ninyo, itong mga nangyayari propesiya na ito, tinatapik lang tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na masayang lahat sa ating pong buhay. Ang gusto ng Panginoon, sa madaling panahon, makabalik tayo. Transition, bango na, at paghandaan ang pagtapik ng Panginoon. Basahin po natin yung ating text, Isaiah 60, 1-3. Ang sabi po ng Isaiah 60, 1-3, ikaw ay bumangon, magliwanag ka sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kalwalhatian
ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Number 2, sapagkat narito tatakpan ng lupa ng kadiliman at ng makapal na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kalwalhatian ay makikita sa iyo. Last, at ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong pagsikat. Mga anak ng Diyos, purihin po ang salita ng Panginoon. Ang sabi, ikaw ay bumangon, magliwanag ka sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kalwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Mga anak ng Diyos, bangon. Hindi ka isinilang para matulog. Ang gusto ng Panginoon, gamitin ka at manatiling nag-iinit sa pagsamba. Tandaan po natin, kailangan laging handa ang Kristiyano. Dahil unti-unti nang ginigising ng Panginoon ang tao. At ang bagay na ating iniingatan, hindi mawawala na parang mula. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Roma number 1, suko natin ang buhay natin sa Panginoon. Mga anak ng Diyos, kaya niyayanig ang bansa dahil ang nagiging dahilan ay ang kasalanan ng tao. Alam nyo, nakakalungkot po. Marami po yung mga tao, kung titignan natin, hindi nila alam kung ano gagawin. Nandun po yung takot sa kanilang puso. Pero gusto ko po maintindihan nyo kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka dapat matakot. Ang importante, nakabalik ka sa Panginoon. Ang importante, ikaw ay nagising dahil gusto mo magbalik sa piling ng Panginoon. Church, gising tayo. Balik tayo sa Panginoon. Hindi panahon ng pagtulog ngayon. Ngayon ay panahon ng paghahanda at panahon para bumalik sa Panginoon. Alam niyo, ito lang po isa ko nakita sa training. Ang training po, hindi ka pupunta. Kung lumilindol man ng malakas, hindi ka tatakbo sa labas. Doon ka lamang pupunta sa ilalim ng lamesa. At kung yung mga bata po, kailangan naka-helmet para hindi po tamaan ng anumang bagay. Pero ito ang pinakamaganda sa lahat. Huwag natin hintayin ng lindol, hintayin natin yung tayo makabalik sa Panginoon. Sapagkat kung makababalik tayo sa Panginoon, kapatid, ano mang mangyari, ano man yung maganap sa propesiya, alam natin kung paano tayo makababalik sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga anak ng Diyos, bangon. Hindi ka isinilang para matulog. Ang gusto ng Panginoon, gamitin ka at manatili na nag-iinit sa pagsamba. Tandaan po natin, kailangan laging handa ang Kristiyano dahil unti-unti nang ginigising ng Panginoon ang tao o Kristiyanong natutulog. Alam nyo, nung araw ng Sabado, punong-puno po ang basketball ng court kasi nag-training nga po patungkol sa malakas na lindol. Pero ibang training po ginawa ko. Tinawag ko po yung mga kapatid ko, ito gagawin natin. Hindi tayo sasama sa training. Ang kailangan natin manalangin. Ang kailangan natin, isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Kasi ano man ang maganap, ano man ang mangyari, kailangan ligtas tayo. At higit sa lahat, abutan tayo ng Panginoon na nag-iinit ang ating pananampalataya. Amen. Church, huwag na natin intayin pa na lumindol pa para bumalik ka sa Panginoon. Huwag na natin intayin pa na iyamigin ang mundo nito. Lahat ng bagay na ating iniingatan, hindi mawawala na parang bula, pero ang salita ng Diyos. Amen.
Marami na po yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang tao ng tunay na Diyos, kung mismo tayo, tulong sa katotohanan. Huwag po tayong mahiya na i-share ang mabuting balita. Ang sabi ng Panginoon, nung mayroon lumapit sa Kanya, nagpalayas po ako ng demonyo. Ang sabi ng Panginoon, lumayas ka sa harapan ko. Di kita nakikilala. Alam niyo, pinakamahirap sa lahat, yung ipagkaila tayo ng Diyos. Ang mahirap sa lahat ay yung tayo tanggihan ng Panginoon. Hallelujah. Mga anak ng Diyos, alam na natin ang totoo. Huwag na tayong padaya. Ang kailangan ngayon, bumangon at gumising dahil napakahirap ng maiwan ng Panginoon. Napakahirap pong maiwan. Kaya nga po, sabi ko nga sa inyo, kahit hindi natin paghandaan itong lingkod, ang tinitingnan ng Panginoon, yung ating puso. Number 1, pagsisisi. Awit 51, 1 and 2. Ang sabi po rito, dito malumanag sinabi, hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Marami pong tao kulang sa pagsisisi. Maraming tao mas binibigyan ng halaga yung kanilang kayamanan kaysa sa pagbabalik ng Panginoon. Mga anak ng Diyos, sobrang kasalanan ng tao. Kaya ang pagyanig ay nagaganap dahil wala ng panahong makagawa ng mabuti ang bawat tao dahil wala ng mahalaga sa tao kundi ang kayamanan. Hindi ko po sinasabi huwag tayong magtrabaho. Hindi ko po sinasabi huwag kayong magpayaman. Pero gusto ko po maintindihan nyo. Mas bigyan po natin ng priority ang ating pong Panginoon. Tanong, bakit ang daming nagaganap na babala sa ating bansa o bayan na parang kailan lang? Noong July, ano nangyari? Naganap ang baha at bagyo. August, natanyag ang malaking corruption. Ngayong Oktubre, walang patid ang putok ng bulkan. Kung makikita ninyo, miyak-miyak, minababalita pumuputok ang bulkan. At madalas ng pagyanig sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Church, ayaw ng Diyos na matulog ka. Gising po tayo. Kasi ito na importante sa lahat, yung gumising tayo. Kasi hindi po natin alam. Baka mamaya o bukas o sa pagising natin sa umaga, dumating na ang Panginoon. Ano ang gusto ng Diyos? Ang gusto ng Diyos, bumangon ka at bumalik sa ating Panginoon. Hindi pa po huli ang lahat. Ang nais po ng Panginoon, magbalik tayo. Tandaan po natin, lahat ng inipo natin, maiiwan lahat at tayo lamang ang kukunin ng Panginoon kung ikaw ay babangon at magbabalik sa Panginoon. Maiiwan po lahat dyan. Mga anak ng Diyos, gusto ko po maintindihan nyo. Mas bigyan natin ng priority ang pagsamba at higit sa lahat ang paglapit sa Panginoon. Mga anak ng Diyos, ang propesiya ay nangyayari na. Kaya tulinan natin ang pagbangon at pagbalik sa Panginoon. Alam nyo, ito po yung aking ginagawa ngayon araw-araw. Lahat ng mga kaibigan ko na nanlalamig sa Panginoon, sabi ko, gising. Bumangon ka. Kailangan makabalik ka sa Panginoon bago mangyari ang lahat. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang gusto ng Panginoon, magsisi at layuan lahat ng kasamaan. Alam nyo, sa totoo lang, kaya po marami mga nangyayari sa ating bayan, sa ating bansa, dahil kulang ang pagsisisi ang mga tao. Puro kasamaan ang iniisip. Number 2, ibalik mo yung unang pag-ibig mo sa Panginoon. Kapatid, kung ano ka nung una na makilala mo ang Panginoon, ang gusto ng Panginoon hanggang sa huli, ganun ang pag-ibig mo. Ang sabi ng Pahayag 2, 4, and 5, dito maliwanag sinabi, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig at sinabi rin, kaya't alalahanin mo, huwag kang mahulog
at magsisikap, gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una, kung hindi darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito. Mali ba magsisikap? Alam nyo, gusto ko po maintindihan nyo, panahon na para isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen. Church, minsan kaya nararanasan natin yung malayo sa Panginoon sa kadahilanan na wala na yung unang pag-ibig natin sa Panginoon. Nung tayo'y una na nakakilala sa Panginoon, sabik na sabik tayo sa Panginoon. Pero nung unti-unti, nalalayo tayo sa Panginoon, nawawala na yung una nating pag-ibig sa Panginoon. Example, nung una mong makilala ang Panginoon, ang init ng paglilingkod mo sa Panginoon. Nung unti-unting nilalayo ka ng mundong ito, sa daming alok na maganda, nakalimutan mo na ang una mong pananabik sa Panginoon. Church, ang pinakayugto o ending pa rin ng ating paglilingkod sa Panginoon, yung ikaw ay bumangon at magbalik sa Panginoon. Nakita po niyo yung alibungang anak sa kabila na talagang hiningi niya yung mana niya sa kanyang ama, sa kabila ng nagawa niya maraming pagkakasala, pero bumalik siya sa kanyang ama. Kapatid, sa gabi nito, balik tayo. Balik tayo sa Panginoon. Hindi ho nagbibiro ang Diyos. Alam niyo, isa lang naman pipiliin natin. Kung gusto natin maglingkod sa Panginoon, magpatuloy tayo. Tandaan po natin, hindi ang mundong ito ang magpapasaya sa atin, kundi ang Diyos pa rin na handa kang mahalin habang ikaw ay naglilingkod ng tapat sa Diyos. Amen. B. Nangyari ang sinabi ng propesiya para makabangon ng mga Kristiyanong nalalayo at nalilibang sa mundong ito. Amen, mga anak ng Diyos. Hindi natin alam eh. Marami na po ngayon na nangyayari. Hindi natin mapigilan. Isaiah 6:2. Ano sabi? Dito maliwanag sinabi, tatakpan ng lupa ng kadiliman at ng makapal na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kalwalhatian ay makikita sa iyo. Sa pagbabalik mo sa Panginoon, makikita ng maraming tao ang kalwalhatian ng Panginoon ay nasa iyo. Church, bangon. Nangyayari ang pagyanig at paglindol dahil gusto ng Panginoon makabalik ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen. Number 1, tinapik ng Diyos ang tao para paalalahanan. Mga anak ng Diyos, tinatapik ng Diyos ang mga tao. Tinatapik ng Panginoon ang mga anak niya na nalalayo sa Kanya. Ang sabi ng Apokalipsis 2:16, kaya't magsisi ka kung hindi madali akong dadating sa iyo at titigmain ko sila ng tabak ng aking bibig. Mga anak ng Diyos, hihintayin mo pa ba na lumindol bago ka magbalik sa Panginoon? Huwag na po natin hintayin ang lindol bago tayo makabalik. Ang gusto po ng Panginoon, makabangon tayo at makabalik sa Kanya bago mangyari ang lahat. Tandaan po natin, nangyayari ang babala dahil suktulan ng sama ng tao. Alam nyo, ang tinitignan lang ng Diyos, yung mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Tayo na talagang bumabalik sa Kanya. Number 1, sobrang makasarili na kinukurapan yaman ng bayan na hindi nila pinaghirapan. Ito po yung una na inilantad ng Panginoon. Yung mga tao na talagang kinurap nila yung yaman. Hallelujah. Number 2, pinahihintulutan ng Diyos ang baha at bagyo dahil maraming tao ang tigas ng ulo, walang paniwala sa magagawa ng Panginoon.
Sobra po ang ating bansa. Nakakalungkot. Ako ay nalulungkot. Minsan dumadaan ako sa Divine Mercy. Ganun na lang nila sambahin ng Panginoon. Kapatid, uulitin ko, ang nais po ng Diyos, sambahin natin yung totoong Panginoon. Amen. Number 3, yayanigin ng Diyos ang bansa o bayan dahil gusto ng Panginoon ang tanging Diyos lamang ang sasambahin, hindi mga rebulto na ginawa ng tao. Amen po ba, mga anak ng Diyos? Bumilos tayo. Bumangon tayo. Magbalik tayo sa Panginoon. Church, sa aminin natin sa hindi nagseselo sa Panginoon. Maraming tao, laging katuwiran, kung saan nadapa, doon na lang sila. Mga anak ng Diyos, ang gusto po ng Panginoon, siya lamang ang sambahin natin. Sa totoo lang po, kung susunod at kikilalanin ng tao, may Diyos na nagliligtas, maaaring ang ating bansa ay maging makadiyos at hindi makasarili. Alam po ninyo kaya nangyayari mga bagay nito na sinasabi ng propesiya mangyayari sa ating bansa. Sundo lang sa mana ng tao. Amen po ba? Ang gusto ng Panginoon, ikaw ay bumangon. Ang gusto ng Panginoon, balik ka sa paglilingkod sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon, wala siyang kahati sa puso mo. Church, bangon tayo at magbalik tayo sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Number 2, suko natin ang buhay natin sa Panginoon. Isaiah 60 verse 1, ikaw ay bumangon, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kalwalhatian ng Panginoon ay sisikat sa iyo. Mga anak ng Diyos, maliwanag ang sinabi ng salita ng Panginoon, ikaw ay bumangon, magliwanag ka sapagkat ang iyong liwanag ay dumating na. Church, huwag na nating intayin pa na lumindol para makabangon tayo. Ang gawin natin, suko natin ang ating buhay sa Panginoon. Alam na kung titignan po natin ang bansa, kung titignan po natin mamamayang Pilipino, hindi na po sila makangiti kasi natatakot sila sa the big one. Natatakot sila sa malakas na lindol na mangyayari. Pero uulitin ko, kung ikaw ay Kristiyano at isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon at ikaw ay handa, anumang mangyayari sa mundong ito, ikaw ay hindi matatakot kasi kasama mo ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Tandaan po natin, anumang tinipo natin, ito'y maiiwan lang natin. Ang sabi ng Panginoon sa mayaman, hangal, kukunin kita ngayong gabi. Kaya wala akong nagawa yung mayaman. Hindi malaan ng mayaman kung paano niya iipunin yung kanyang naipon. Pero ang sabi ng Panginoon, hangal, kukunin kita ngayong gabi. Amen. Tanong, meron ba tayong maipagmamalaki sa Panginoon? Meron po ba tayong may pagmamalaki sa Panginoon? Kapatid, ulitin ko, pag lumilindol na, wala na pwede tayong may pagmalaki. Isa lang sasabihin natin, Panginoon, ano man ang aking nagawang kasalanan, patawarin mo po ako. Church, ngayon ang panahon, hindi bukas, ang gusto ng Panginoon, suko natin ang ating buhay, at ikaw at ako'y bumangon, dahil nangyayari na ang propesiya na ang bansang Pilipinas ay yayanigin para makilala ang Diyos na makapangyarihan. Amen. Nangyayari na po ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Alam niyo, ang pinakamahalaga ngayon, handa natin ang ating puso. Conclusion, ang paghahanda ay dapat gawin sa panahong kailangan makabalik tayo muli sa Panginoon upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Sabi mo sa tabi mo, sige, kalabitin mo, balik na tayo sa Panginoon. Amen. Kapatid, ulitin ko, ito na po yung nais ng Panginoon. Makabalik tayo. Alam nyo, grabe. Grabe po ngayon ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Tinatapik na ng Panginoon ang tao para makilala siya. Tinatapik na ng Panginoon yung mga Kristiyanong natutulog. Alam nyo, kanina po, nung ako mag-speaker sa Malolos, malaki pa yung simbahan ito. Kalahati lang, napakarami pong umatay hanggang sa labas. Amen, mga anak ng Diyos, hindi po ako nananakot. Mas paghandaan po natin yung ating sarili. Kasi hindi natin alam. Baka pagdating ng Panginoon, yung pong ating pangalan ay wala sa aklat ng buhay. Baka pagyanid, baka pag-uga ng mundo at ng lupang ito, hindi po natin kasama yung ating pamilya. Paano? Kung dumating na po yung pinakamainit na pagpalo ng Panginoon, huwag na po natin hintayin na yan naging padlindulin tayo bago tayo makabalik sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, bumalik tayo. Ang gusto ng Panginoon, makabangon tayo. Amen po ba? Kaya ito na po yung panahon. Amen. Makabangon tayo. Makabalik tayo. Sige, tayo po kayo. Bago ko po tawanan si Pastor Rosario, awitin po natin, I surrender all. Isumo natin ang buhay natin sa Panginoon. Ito po yung gusto ng Panginoon. Yung ating mga buhay. Isumo natin sa Kanya. Sa gabing ito, taas mo yung kamay mo. Huwag mo nang pakailangan yung katabi mo. Ito'y preparasyon, paghahanda ng ating buhay espiritual. Dumating man ang pagyanid, dumating man ang anumang mga bagay na sinabi ng propesiya, ang pinakamahalaga ngayon, nakahanda tayo. Yes, Jesus. I surrender all. I surrender all. My land and Savior, I surrender. Mas malakas. I surrender all. I surrender all. I surrender all. Oh, divine blessed Savior, I surrender.
walang sinuman tao ang perfecto. Lahat tayo may kasalanan sa harap ng Panginoon. Kapatid, mapalad ka ngayong gabi sa pagtapik ng Panginoon. Yung pagtapik nga, pinakinggan mo. Panginoon, patawarin mo ang aming bansang Pilipinas. Patawarin mo ang mamamayang Pilipino. Patawarin mo kami lahat na nandito, Diyos. Panginoon, ang gusto mo ay bumalik kami. Ang gusto mo, Panginoon, makabangon kami. Panginoon, maraming salamat. Hindi na kinakailangan lumindol pa para kami makabalik. Panginoon, patawad mo. Patawad. Minsan binibigyan namin ng halaga ang aming mga sarili. Minsan binibigyan namin ng halaga, Panginoon, yung magagawa namin, yung magagawa mo, Diyos. Hindi namin tinignan. Panginoon, ngayong panahon ito, tinatapik mo ang iyong mga anak. Tinatapik mo ang mamamayang Pilipino. Panginoon, nangyayari na ang sinasabi ng propesiya. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, patawarin mo po kami. Pinagsisisihan namin, Panginoon, lahat ng aming nagawang kasalanan. Pinagsisisihan namin, noong unang panahon, napakainit namin, dumating ang paglalamig, nawala yung unang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Taas mo yung dalawang kamay mo, huwag mo nang pakialaman ng katabi mo. Ngayong gabing ito, napakapalad mo sapagkat narinig mo ang tinig ng Panginoon. Dininig mo yung pagtabig ng Panginoon. At sa pagkakataong ito, nais ng Panginoon, manatili tayo sa Panginoon. Yes, Jesus, I surrender all. Sinusuko namin lahat. I surrender all. Panginoon, sa gabi ito, sinusuko namin ang aming mga sarili sa iyong paanan. Pangunahan mo kami, Panginoon. May mga bagay na hindi namin mabitawan. May mga bagay na hindi namin malagpasan. May mga bagay na nahihirapan kami, Panginoon, na nakalan. Balit sa gabing ito, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, Lord, magtitiwala kami sa iyo. Sinusuko namin, Panginoon, ang lahat ng di namin kaya. Dahil ikaw lang, O Diyos, ang may kakayanan. At lahat ng mga bagay na naisin namin, ikaw lang, O Diyos, ang aming titignan. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, magbibigay sa amin ng katagumpayan sa lahat ng bagay. At patuloy, Panginoon, pagministeryo ka sa buhay ng bawat isa. Sa iyong mga anak sa lugar na ito, hayaan mo ang kapangyarihan mo ang siya nilang maranasan. Sa kanilang paglakad sa mundong ito, Panginoon, patuloy mo silang gagabayan. Patuloy mo, Panginoon, na ibibigay sa kanila ang pag-ibig, kapayapaan, na punong-puno ng kagalakan. Panginoon, salamat. Salamat sapagkat hindi nagmamaliw ang pag-ibig mo sa amin. Hindi humihinto, Panginoon, ang iyong pagtingin sa bawat isa. Marami mang pagkukulang, marami mang pagkakasala, pero nariyan ka, Panginoon, upang paulit-ulit na ipaalala sa amin na ikaw lang, O Diyos, ang marapat namin tingnan, marapat namin paglingkuran.
Sa gabi ito, Panginoon, samahan mo kami. Hindi lamang sa lugar na ito, hindi lamang sa loob na ito, Panginoon. Yung tunay na laban ang nandun kami sa labas ng iglesyang ito. Yung tunay na laban na marami kami kakaharap yung mga gulayat ng buhay namin. Ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat ng mga bagay na tinatangka ng kaaway sa amin. Pero Lord, patuloy at patuloy. Kasi yun lamang kami titingin. At ikaw lang, O Diyos, ang pinapahintulutan namin makagawa ng mga bagay na kamangha-mangha sa aming buhay. Yet Lord, we surrender to you. Ikaw lamang po, O Diyos, ang patuloy na magministeryo sa buhay ng bawat isa at ikaw lamang ang patuloy na mabigyan ng karangalan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hawakan po namin ang mga kalaw at itong pag-pray. Pastor Carl Bob, Panginoon, tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang kalaw na ito, Panginoon. Panginoon, ipapasalamat po ang Panginoon sa mga pagpapala, sa mga provision ng Panginoon sa buhay ng mga isa. Sa bawat pangangailangan namin, Panginoon, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, na kagila sa aming buhay, Panginoon, may provision ng Panginoon na lubos-lubos na yung mararanasan. Ito ang aming mga kalab, Panginoon, nararapat naman na may balik namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, patuloy ko pabigyan ng puso at ikaisipan ng bawat isa, Panginoon, na ibigay yung nararapat na para sa iyo, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na mas pagpapalain pa kami, Panginoon, ng doble-doble, triple pa, Panginoon, sa aming inaasahan. Panginoon, nawa, Panginoon, magpapangkalaw na ito, Panginoon. Gamit-gamit, Panginoon, sa paglago, Panginoon, ng gawain, Panginoon, yung mga lingkod, Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, ang buhay ng mga anak mo, Panginoon, nakapagkalaw, Panginoon. Magpalayan mo ka ng buong pamilya, Panginoon. Linis, Panginoon, malusog na malusugan, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon. Mga anak mo, Panginoon, hindi pa makapamigay, Panginoon. Pagpalayan mo sila, Panginoon. Ibigay mo, Panginoon, yung nararapat na kapasahan, tayo ibigay nila, Panginoon, nararapat na kapasahan. Mula sa gabi nito, Panginoon, sa iyong kapulihan, iyan, mula sa laban, sa tanging pangalan ng Jesus. Nakalimutan nyo. Ayan, kanina yung youth fellowship, nakakatuwa. Kasi maraming mga kabataan talaga yung nagsama-sama kanina. Talagang puro kabataan lang sila na nagawain. At yun, kahit paano may pamilya na sila doon. Yun, pero sabi nga, baka magkaroon pa rin tayo ng susunod doon at aasamin natin para hindi maging crowded masyado tayo sa church. Ayan, kasi medyo kahit paano, sumisigip na rin tayo dun sa church. Kapag lalo na pag lumilin doon, ayan, sumisigip. Kaya nga, kailangan natin mag-ilang service. Pero eto, pang 3 service na to eh. Kaya pangatlong service. Kaya parang lumpay-pay ng kami, pero talagang tuloy-tuloy pa rin para sa Panginoon. Pag lumindol pa ulit, baka mag-4 na service na tayo. Lord, tama lang, ganito lang. Amen. So, yun lang natin. Asamin lang natin talaga na lagi tayo nakakasunod sa Panginoon, nakakagawa. Dahil nasasayang yung buhay natin.
Di ba masasayang? Kasi yung grace ng Lord binigay na sa atin. So, kailangan lang talaga natin lakaran at magawa natin yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Amen. Kaya yun, sa November 14. 14. Tama ba? November 7 yata, first Friday. Then November 14, second Friday. Tama? Second Friday of the month, meron po tayong overnight prayer doon po sa kabila. So, kung gusto po natin ma-experience yung presence ng Lord, kung gusto natin ma-experience yung flowing of the Holy Spirit, tuwing gabi po, doon sa second Friday of the month, ma-experience po natin yon. Kung gusto mo magkaroon ng intimate relationship sa Panginoon or intimate hour, nakasama ang Panginoon. Kasi pag nasa bahay tayo, walang alang intimacy. Sigurado, pagka nasa bahay ka, pagka may magalit ka lang ng konti, wala na. Wala na agad yung flow ng Holy Spirit. Pero pag nasa church, talagang doon mararamdaman mo, lahat tayo, sabay-sabay tayo na mag-flow ang Holy Spirit sa buhay natin. Talagang may experience natin yun. So, every second Friday of the month, meron tayong overnight from 10 p.m. to 5 a.m. So, yun po. Talagang overnight siya, walang tulugan. Hindi ka talaga makakatulog. Kahit sabi mo antok ka na, hindi ka makakatulog. Kasi kami, talaga, hindi naman kami nagkakape, pero hindi kami nakakatulog. Yun talaga. O wala lang talaga kami pantulog. Walang natirang pantulog. Pero hindi po, talagang hindi ka makakatulog. Kasi nga, doon sa, yun yung flow ng Holy Spirit, talagang ma-i-enjoy niya ka talaga na i-enjoy siya. Amen. So, yun po, yung mga susunod pa natin activities ay i-announce na lang po din po natin ulit. At may mga gawain pa. Dapat doon, prior doon, meron tayo ng overnight doon sa Panay. Pero hindi pa natin ma-assure kasi nga dahil syempre wala pa tayong sasakyan na gagamitin. So natin yun. So hindi pa natin masyadong masigurado yun. And yung mga susunod na activities, meron daw yung prayer and fasting yun sa November 24 ba? 24 to 29 yata. Pero 21, huwag niyo po akong hahanapin ng 23 dahil wala po ako. Pupunta po kami ng South Cotabato. Nawa, huwag po kami abutan ng lindol doon. Amen. At kung magkaroon man, ay talagang pag-pray tayo. Kasi kahit nasa naman tayo, ay talagang pag kumilos ang Panginoon naman, ay iingatan niya tayo. So yun po, sa November 20, balik 20, 29. Ang uwi ko, 24 ng gabi ang uwi ko. Bali Monday na ng gabi. Kaya medyo, mula 21 hanggang 24 doon po ako sa South Cotabato. Kaya po tayo, pray lang po, pray. Kasi talagang maraming gagawin ng Diyos sa buhay natin. At patuloy lang tayo sa pagsunod, sa paglilingkod sa Panginoon. Amen! So, lamang po, tinatawagan ko si Sister Rochelle para sa ating closing prayer. Ayan, sige po tayong lahat ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa Panginoon, nagpapasalamat po kami ng marami sa kabutihan mo, sa ginawa mong katagumpayan sa gawain mo. Mula pa kanina umaga, Panginoon, hanggang sa gawain mo ngayon, Panginoon. Nakatatlo kaming gawain ng Diyos, tunay na nataglay namin ang kalakasan nagmumula sa iyo. Sa iyo ang kapurihan at ang kalwalhatian, Panginoon. At salamat sa lahat ng mga salita mo, mensahe mo, Panginoon, na narinig namin sa tatlong gawain ito, Panginoon. At patuloy namin, O Diyos, na ang mga salita mo, Lord, ilag mo sa aming mga puso, kaisipan, Panginoon. Malakaran namin, O Diyos, ang lahat ng ito, Panginoon, na mga turo mo, Panginoon, at mga salita mo. Ang lahat ng nakapakinig, Panginoon, ng mensahe mo sa gabi ito, Lord God, ay patuloy, Panginoon, na amin pong lalakaran at tulungan mo kami, Panginoon, na ang lahat ng bagay, Panginoon, lahat ng aming naranasan sa mundo hindi magpapatinag, Patus, Lord, patuloy namin, Panginoon, patuloy namin, O Diyos, magiging sumigasig pa ang bawat isa, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Lord. Hindi lamang sa panahon na meron pong mga struggle, pagsubok, sakalang kami lalapit sa iyo. Kundi, Panginoon, anumang sitwasyon, anumang panahon, Panginoon, anuman aming naranasan, patuloy mo kami, Panginoon, tawagin sa paglilingkod, Panginoon, sa iyo. At patuloy, Panginoon,
Pakatatagin at palakasin mo ang bawat isang narito at ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na madakila at maluhati. Salamat, Panginoon, sa lingkod mong ginamit, Pastor Eddie, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na pagpalain mo ang kanyang buhay. Patuloy, Panginoon, na ibuhos mo, Lord, mga biyay, pagpapal na kanyang pangailangan, O God, maging sa kanyang pamilya. Ingatan mo siya sa kanyang pong pag-uwi, proteksyonan mo siya, Panginoon, taglay ang kalakasan nagmumula sa iyo, Lord God. At patuloy, Panginoon, lahat ng narito, Panginoon, sa bawat sa amin sa nagbigay ng panahon, oras, O Diyos, sa paglilingkod, Panginoon, sa araw na ito, ikaw ang patuloy na magpala, dalhin mo kami sa susunod na linggo, Panginoon, ang lahat ng narito, ibalik mo, O Diyos, sa araw na yun, Lord God, next week, at ikaw lamang ang patuloy na mangunan sa amin. Sa iyo lamang kapurihan, sa gabing ito, ang kadangkaan, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo sa benediction, maraming salamat, Panginoon, sa gabi nito. Ito yung mga pagtapik mo. Ito yung mga paalala mo, Panginoon. Ang gusto mo, Panginoon, ay kami bumangon. At higit sa lahat, magbalik kami, Panginoon, sa aming pong paglilingkod. Salamat po, Panginoon, sa gabi nito. Lahat ng dumalo, lahat ng nagbigay panahon ng oras sa Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon, ang higit pa sa kanilang inaasahan. Panginoon, maraming salamat sa gabi nito. Kaya mo lumabas sa aking labi, pag-ibig ng Ama na walang kabantay, pakikipisa ng Santong Espiritu at ang basbas ng Panginoon. Sumaming lahat. God bless you. Magandang gabi po sa inyo. Pinakabuka.